patuloy nating alalahanin ang biyaya at habag ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah, O God. Patuloy nating tanggin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah, God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pagsinta
kahit hindi kami karapat dapat, O God. Lord, salamat dahil minahal mo kami, Panginoon, sa kabila, O God, na kami, Lord, ay makasalanan, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, O God. Salamat, Panginoon. At Lord, nagpatuloy po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong pangalan, O God. Salamat po, Panginoon, at hayaan mong ibalik namin sa iyo ang pinakamataas na mapuring pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon, kamusta na po ang buhay mo? Maaaring ikaw ngayon ay masaya, o maaaring ikaw ay malungkot, o maaaring mayroon kang dinadala dyan sa puso mo o sa buhay natin. Pero anyway, hindi yun ang pag-uusapan natin. Nais lang kitang kamustahin. Now, nais ko po kayong tanungin, ano ang buhay na gusto mo? 1, ang pagiging makasalanan, o ang pagiging makadiyos. Ikaw ang mamimili kung ano yung gusto mong lakaran o ano yung gusto mong buhay bilang isang tao. Malaya tayong makakapili kasi nga binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon para mamili. Kaya lang ang tanong, yung mapipili mo ba ay mapapaayos yung buhay mo? O ikaw ay malalagay sa isang sitwasyon na hindi mo na talaga kaya pang lampasan? Sabi nga dito sa number 1, ang pagiging makasalanan. Karamihan po sa atin ay talagang gumagawa ng kasalanan. No? Lahat ng tao ngayon ay halos gumagawa ng kasalanan. Kasalanan ng ano? Marami, maliit, totally wala namang maliit o malaki. Basta kasalanan, kasalanan. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng kasalanan sa buhay natin at hindi natin alam na itong kasalanan na to ang nagbibigay sa atin ng hirap para humakbang patungo sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi mas pinipili natin ang pagiging makasalanan. Sabi nga sa unang Korinto, chapter 6, verse 9a, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? So, yan yung buhay na meron tayo kapag tayo ay naging makasalanan. Wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Oo, kapatid. Alam ko na meron ang nakasanayan gawin. Napakahirap gawin yung mga nakasanayan mo na. Lalong-lalo na yung paninigarilyo, pag-iinom, marami pa, sugal. Ito yung mga bagay na nakasanayan na natin. Sabi nga, ano ba ang ginagawa ng mga makasalanan? Sabi sa unang Korinto, chapter 6, verse 10a, ito po yung mga ginagawa ng mga makasalanan. Sabi diyan, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya. Ito yung mga bagay na ginagawa ng isang makasalanan o ito yung mga bagay na ginagawa ng mga taong pinili yung buhay na makasalanan kaysa sa buhay na makadiyos. Alam niyo kapatid, isa rin ako sa taong pumili nung landas na yun. Pinili ko ang maging makasalanan. Nung una, akala ko napakasarap mabuhay. Nang marami kang kaibigan, na kasama mong gumagawa ng mali, na marami kang kakilala, na marami kang nakagabyado. Nangarap akong maging siga. Kasi pinili ko nung time na yon ay yung pagiging makasalanan. Sumali ako sa mga gang, fraternity, para merong masandalan, para merong masumbungan sa oras na ako ay algebyaduhin. Pero hindi ko alam na mali na pala yung ginagawa ko. Hanggang sa yung time na yun na talagang naging makasarili na ako, talagang mas nalugmok na ako dun sa kasalanan na ginagawa. Kasi hindi ko kilala ang Diyos eh. Hindi ko pa alam kung ano yung mga bagay na dapat kong piliin. Ang alam ko lang, isa akong makasalanan at lumalakad ako sa kasalanan. Nakadisgrasya ako ng tao dahil sa kayabangan ko. Nakadisgrasya ako ng tao kasi gusto kong meron akong ipagmalaki sa sarili ko. Na hindi na ako bubulihin. Na matapang ako. Pero mali pala. Yung mga bagay na ginawa ko. Alam niyo kapatid, bago ako naging Kristiyano, kwento ko lang po saglit. Habang kami po ay nasa isang basketballan,
nagsisolving kami, nagkakarakrus. Marami kami, grupo kami. Nasa 49 katao yata kami. Tapos mayroong dumaan na isang grupo ng mga nakaputi sila, nakapolo shirt. Tapos nagyayaya sila ng camp. No? Sama daw sa camp. Kami, syempre, sabog kami sa Solvin. No? Oo lang kami ng oo. No? Pero sila, wala silang pakialam kung may hawak kaming plastic o Solvin. Basta ang ginagawa ng mga taong ito, ni-invite kami. So kami naman, pumayag kami, sumama kami sa camp, tinayin kami katao. Alam mo doon sa camp na yon, akala ko, akala ko wala kaming halaga. Pero doon, na-realize namin, o pinaunawa ng mga taong nagmimensahe ng araw na yun, na meron pala kaming halaga. No, akala ko talaga na wala na akong silbi. Akala ko talaga yung landas na pinili ko ay doon na sa makasalanan. Pero nagkamali ako. Kailangan ko palang mamili ng isa pa. At iwan ko yung dati kong pinili. Alam mo pinili ko? Mamaya, sabihin ko sa inyo. Sabi dito, yung mga ginagawa ng isang makasalanan, o yung pinili nila yung buhay ng makasalanan, nagnanakaw. Masama ba magnakaw? Tanungin kita. Sige nga, sumagot ka. Masama. Alam ko, sinasabi mo oo. Hindi mo pwedeng sabihin hindi masama kasi nakatingin ng Diyos. Tama o tama? Tama. Sabi dito sa Efeso 4, verse 28. Ang gnanakaw ay wag nang magnakaw. Binibigyan tayo ng babala ng Panginoon. Kasi sinasabi niya dyan, ang magnanakaw ay wag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Alam mo kapatid, kung nasa harapan mo ngayon, naging magnanakaw. Nagnakaw ako ng, I think, 10 years old ako, sa isang palengke yun. Nagnakaw po ako, sabihin ko sa inyo. Kahit siguro kung nakikinig yung mga pinsan ko ngayon, alam nila din. Sa Mindoro po yun, sa Mindoro. Nagnakaw ako. Kasi bata pa ako, hindi mo alam na masama yun. Ang alam ko lang, gusto ko magnakaw. No, nagnakaw po kami, may kasama ako nun eh. Pero nung nahuli ako, lahat sila nawala. Iniwan nila ako. Ito yung mga bagay na ginagawa ng makasalanan. Nagnakaw ka na nga, iiwan ka pa ng mga kasama mo, di lalo ka nang mahihirapan. Ito yung mga bagay na kapalit kapag nagnakaw ka tapos nahuli ka. Kaya nga sabi ng Efeso di ba? Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay. Habang may buhay ka, o habang humihinga tayo, may pag-asa tayo. Huwag mong idahilan na ikaw ay mahirap. Huwag mong idahilan na ikaw ay basurero. Kapatid, basurero din itong kaharap mo. Ang problema lang, ayaw nilang humakbang. Ayaw mong humakbang. Ako humakbang po ako. Yung mga bagay na hindi ko nabibili noon, hindi ko sinasabi ito para magyabang. Kasi wala naman akong dapat ipagmayabang. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na maging mayabang tayo. Yun lang yung sinasabi ko dito. Naging basurero po ako. Nanguha ko, nangalakal ako. Naranasan mo yan. Napakahirap ng buhay ng isang basurero. Bakit? Kasi kikitain mo sa buong maghapong kulang. Kumita ka man, mapupunta lang sa bisyo. Yun yung mga bagay na ginagawa namin kasi binatay. Wala kami pakialam. No? Kasi ito yung buhay na pinili namin noon. Yung pagiging makasalanan. Alam mo nung naunawaan ko yung bagay na yun, kasi naalala ko yung salita sa Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. So kung nagpatuloy ako sa kasalanan, baka kamatayan yung maging kabayaran ko. Baka sa impyerno ako mapunta. Ito pa, ang ginagawa ng isang makasalanan. Yung mga taong pinili ang buhay na maging makasalanan. Ikaw ba, kapatid, makasalanan ka? Ito ba yung pinili na buhay na gusto mo? Huwag mong sayangin yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Sabi dito, sakim. Ito yung mga tao na makasalanan. Hebreo 13:5, verse 5. Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan namin. Kapatid, naging sakim din ako.
Naalala ko nung meron kaming in-hold up, isang jeep yun, sa Bautista Sonte. Nag-isakit po ako. In-hold up namin, siyempre ako yung kumuha ng mga bag, ng mga wallet. No, habang tumatakbo kami papaalis sa, sa lugar na yun, meron akong hinahagis sa damuhan na wallet. Kasi kung isusitbit ko sa bulsa ko yun, o ilalagay ko sa bewang ko, kasi nagkakatapan kami pagkatapos namin mga hold up. Yun yung ginagawa namin. So ako, syempre, kailangan malamangan mo sila, nag-isakim ako. Ito po yung bagay na masama to. Tinapon ko sa damuhan, hindi nila alam, tumatakbo kami. No? So, nung pagkatapos na ng partihan na, yun na, partihan na ng mga nakano nyo, sa jeep, istorbo kasi ibig sabihin yun. So ako naman, papaalam, uwi na muna ako, ganun-ganun, pero ang totoo, babalikan ko lang yung hinagis ng wallet. No, para kunin yung ibang lang. Yung pagiging sakim, marami pa, hindi lang doon. Ikaw kapatid, naging sakim ka ba? Sa inyo magkakapatid, pag-usapan natin yung magkakapatid. Ayaw mong malamangan ka nang sumunod sa'yo, maaaring ikaw yung panganay. Ayaw mo na nilalamangan ka ng kapatid mo, kaya ang ginagawa mo, kinukuha mo yung lahat. Kasi sakim. Ito yung mga ginagawa ng makasalanan. Nulit ko doon tayo sa makasalanan. Next, sabi dito, ang kasakiman ay isang malakas at makasariling pagnanasa na magkaroon ng mas marami pa ng isang bagay na karaniwan ay pera o kapangyarihan. Yan ulitin ko. Pera o kapangyarihan. Dito tayo manina sa pera o kapangyarihan. Hindi ko sinasabing masama yung pera. Ang sinasabi ko dito, yung pagiging sakim mo o yung pagiging sakim natin. Maraming babala sa Biblia tungkol sa pagiging sakim at mapaghangad ng kayamanan. Nagbabala si Jesus at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sabi nang ganon sa Lucas 12, verse 15. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kung naging sakim ka, kaya mayaman ka ngayon, kapatid, sinasabi ng Diyos, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi ko sinasabing, huwag ka magkapera. Ang sinasabi ko dito yung labis. Kung hindi mo naman talaga kailangan, dahil sakim ka, kukunin mo. Kapatid, ito po yung bagay na kung saan ay pinili ng mga taong makasalanan. Ito pa, pangatlo. Well, magnanakaw, sakim. Ngayon, pangatlo, naglalasing. Kuya Erin, di ba, sabi naman sa Bible, pwede namang uminom. Kapatid, basahin mo yung Bible. Tignan mo kung ano yung sinasabi. Mamaya, tingnan natin. Sabi po dito sa Kawikaan, chapter 20, verse 1. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong. Sinasabi dito, magpakalulong. So, totoo, sinabi mo, sa Bible niya, sinabi uminom. Pero ito, sinundan. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong. Alam mo, sa ibang bansa yung alak, ginagawang gamot kasi malamig. Yung klima nila talagang kailangan yun. Pero hindi sila nagpapakalulong. At bilang isang Kristiyano, kapag ikaw nakita kang umiinom, ano yung pwedeng mangyari? O sige, sabihin mo, konti lang naman gamot lang sa sigmura. Nakita ka ng mga kapatid natin Kristiyano. Tapos mayroong baguhan. O anong nangyari? Natisod. Bakit? Kasi yung tigas ng ulo natin. Tama? Sabi ng Biblia, pinagbabawalan din ang Kristiyano na gumawa ng mga bagay na maaaring makatisod sa kapwa Kristiyano o magkasala laban sa kanilang konsyensya. Ito yung sinasabi ko. Nagpupumilit ka, gusto mo. Hindi, buti lang naman, gamot naman sa tiyan yun Ano ba yung alak nung panahon ni Jesus? Wala pa naman talagang sogang alcohol o alcohol nung time na yun. Ngayon, may mga percent na yung volume ng alcohol. May 75, 140, pinakamababa yata 4%. No, yung wine, di ba? Wine, yan. Gusto mo mag-wine, gusto mo mag-pure na prutas, pwede. Pure na prutas yun Hindi po siya alcohol Pero sinasabi kasi dito,
yung makatisod tayo ng kapwa nating Kristiyano. Huwag mo nang gawin. Kasi sinasabi natin na pinili natin yung makadiyos na buhay, pero yung totoo, tinatago lang natin yung talagang mas pinili natin, yung buhay na pagiging makasalanan. Kapatid, tigilan natin yung mga bagay na ito. Even ako, no, sinasabihan ko din sarili ko, no, na itigil yung mga bagay na hindi nakakatulong sa atin. Maraming mga bagay yung hindi nakakatulong sa atin. Sabi po sa Efeso, chapter 5, verse 18. Sabi dito, tuloy ka lang. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip, ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Bakit sinasabi dito maaaring mapunta doon sa magulong pamumuhay? Bakit? Kasi alam naman natin na kapag tayo ay lasing, nilalagay natin sa ulo o sinasabi ng mga iba na huwag mong ilagay sa ulo, sa tiyan mo ilagay. Diba? Pag ganun, away na yun, alam mo na yun. No? Binibigyan tayo ng babala ng Biblia na huwag daw tayo maglalasing sapagkat mauwi yan sa magulong pamumuhay. Binibigyan ka na ng babala, kapatid. Tayong lahat. Sundin natin kung ano yung gusto ng Panginoon, huwag yung gusto natin. Ito po, last, sabi dito. Nanlalait ng kapwa. Yan. Alam nyo, nung bata ako, madalas akong laitin. Ita, Aita, negro, pulot, salot. O, yan yung mga panlalait. Kaya nga, ako po ay bunga ng bully. No? Kaya nga, nung umidad ako, talagang natuto ko lumaban. Natuto ako makipagsabayan. Bakit? Kasi naranasan ko yung pagiging binubuli. Sabi nga nung napag-aralan namin nung nakaraan sa lesson ni Ate Gemma, sabi ganun, yung mga tao daw nananakit, sila talaga yung dati ring nakaranas ng pananakit. Yung mga taong nasaktan, sila ngayon yung mga taong nananakit. Bakit? Kasi naranasan nila. So dahil hindi nila kaya yung nanakit sa kanila, hanap sila ng taong na kaya nila. O na mas maliit sa kanila, yung takot sa kanila, yung sasaktan nila. Yun yung lalaitin nila. Kaya nga ganun yung naging buhay ko. Kaya sabi ko, pag binanlalit sa akin, sasaksakin ko. Kung may baril, babarilin ko. Nung time na nagkaisip ako. Pero hindi pala maganda yun. Hindi pala maganda yung buhay na gusto mong gumanti kasi nalait ka. Hindi po. Sabi diyan, no? Kawikaan, chapter 11, verse 9. Sinisira ng hindi makadiyos ang kapwa niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang taong matuwid ay maliligtas ng kanyang kaalaman. So, ibig sabihin, sabi dito, sinisira daw ng mga taong makadiyos ang kapwa niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, ayan, sakit, no? Sinabi na diyan, makadiyos. Pero nanlalait pa rin tayo. Nanlalait pa rin tayo ng mga tao na, ang pangit yan. Mahaba-baba niyan, malaki mata niyan. Tapos minsan kapag talagang yung, alam naman natin yung family, na minsan madalas may inaasar o inaano tayo, sumasabay din. No, pag alam natin yung kabuli-buli yung tao, tayo rin bubulihin natin. Lalaitin din natin yung taong tawag, kapatid. Nakakalungkot baka isang araw mamamatay tao na yung binubuli natin. Bakit? Kasi tumatanim sa kanyang puso at isipan yung ginagawa ng mga taong nasa paligid niya. Ganun yung nangyari sa akin. Tinaniman ako ng masama ng ano, kaya nangyari. Nakasaksak ako. Nagtako ako, nagnakaw ako, nang hold up ako lahat, sinalihan ko na. Para lang may pakitang matapang. Pero yung tapang na yun, wala pala. Duwag pala ako. Na-realize ko na duwag ako. Kaya ngayon, di ako nanlalait. Galit ako sa manlalait. Pero yung Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kapatid, huwag kang manlalait ng kapwa. Bakit? Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, parang ginawa mo na rin sa iyo. Kung nilait mo yung katabi mo, nilait mo yung kaibigan mo, nilait mo kung sino-sino, parang nilalait mo rin yung Diyos. Bakit? Kasi nilikha tayo ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. So kung nilalait natin yung kapwa natin, parang nilalait din natin. Wag, kapatid. Nilikha ng Diyos na isang perpekto, kaya hindi dapat nilalait. Ako, madalas no? Kulot. Bugat.
putas-putas yung mukha. Oo, wala, bahala ka dyan. Malay din may kang gusto ninyo. Dahil alam ko na nilikha ko ng Diyos na perfecto. Ang daraya. Yan. Ito po yung mga bagay na ginagawa ng mga taong pinili yung buhay na isang makasalanan. Sabi po sa Kawikaan, chapter 11, verse 6, ang pamumuhay ng taong matuwid ang magliligtas sa kanya. Ngunit ang hangad ng taong mandaraya ang magpapahamak sa kanya. So kung tayo daw ay nandaraya, ito yung bagay na magpapahamak sa atin. Bakit? Kasi kapag ikaw ay patuloy na nandaraya, nare-record yung ginagawa mo sa Panginoon, tapos kapag ikaw pa ay nahuli na nandaraya, maaaring buging ka ng mga taong dinaraya mo. Diba marami ngayon, scam, yan, karamihan ngayon. Kung ano ino-offer, lupa, ganito, sanla, ganyan, ang daraya ng kapwa. Hindi po maganda yan. Ito yung mga bagay na pinili ng mga taong makasalanan. Ito yung gusto nilang buhay. Wala silang pakialam sa Diyos, wala silang pakialam dun sa kapwa nila. Kung masaktan yung kapwa nila, malugmok pa yan sa utang, wala silang pakialam dun. Kasi ang gusto nila mandaraya. Kasi ito yung pinili na buhay na gusto nila. Kaya nga dalawa dito eh. Ano yung gusto mong buhay? Ikaw ba ay maging makasalanan? O maging makadiyos? Maging matalino tayo sa pagpili, kaibigan. Huwag tayong nandaraya ng ating kapwa. Pangit po yun. Sabi po sa Galatia, chapter 5, verse 20, ito yung mga ginagawa ko ng mga taong pinili yung daan ng pagiging makasalanan. At ikaw, kapatid, huwag mo nang piliin. Sabi po dito, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, yan, pagtatalo-talo, yan, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakababahagi, mga hidwaang pananampalataya. Ito yung mga bagay na pinili nila. Binibigay ko sa ito yung chapter na to, yung verse na to, para wag mo nang piliin yung daan na yun. Huwag natin piliin yung pagiging makasalanan. Oo, mahirap iwan yung mga bagay na kasanayan mo, pero kapag nagawa mo ito, napakasarap sa pakiramdam. Hindi tayo perfecto, kapatid. Pero gusto ng Panginoon, baguhin natin yung bagay na hindi natin magawa noon. Ito pong kadalasan kong maririnig kapag kami po ay nagbibisita, kapag meron kami nakakausap na tao. Ay, dito na ako nabuhay. Dito na rin ako mamamatay. Ito po yung mga sinasabi nila ganun. Doon na raw sila nabuhay, doon na sila, yun na yung kinalakihan nilang buhay. So, hanggang sa matapos na lang. Hanggang sa mamatay na lang sila. Nakakalungkot, no? Bakit yung buhay na yon ang gusto pa nilang piliin? Binabaliwala nila yung salita ng Diyos. Itong isa pa bagay nito. Marami po sa atin ang gumagawa ng mali. Pero, kapag kinausap mo, pag sinanong mo, kilala mo ang Diyos, mahal ko ang Diyos. Hanggang ganun lang, hanggang salita lang. Pero yung totoo, meron silang mga hidden o mga tinatagong kasalanan na kung saan sila lang yung nakakala. Ang piliin mo ay yung buhay ng pagiging makadiyos. Sabi po dito, sa pangalawa na po tayo, ang pagiging makadiyos. Ito yung masarap piliin. Ito po yung bagay na pinili ko dun sa sinabi ko kanina, yung bago tayo sa bandang umpisa ko. Diba, nung merong nagsama sa amin sa isang camp, ang tagal namin naging 80s. 49 po kami, pero ako na lang po mag-isa ang natira. Lahat, lumayo na, lahat. Hindi ko sinasabi kung ano yung pinili, kasi hindi ko na alam kung nasan yung iba. Pero meron naman mga talagang, meron pa naman na nasa mga simbahan ngayon. Napakahirap po ng pinagdaanan ko. Napakahirap po ng bagay na yun. Kasi nga, pinili ko dati yung pagiging makasalanan. So, napakahirap po umangat. Kasi habang nagbabago ako, habang
inaalis ko yung sarili ko, tinutulungan ako ng ibang tao, tinutulungan ako ng Diyos, may mga tao pa rin nahihila sa iyo. Meron pa rin mga bagay na kung saan maaalala mo na parang manghihinayang ka, malulungkot ka kung bakit hindi mo na ginagawa. Kaya nga napakatagal bago ko talaga naiwasan yung bisyo, paninigarilyo eh. Bago ko naiwasan yun, siguro tumagal pa ako ng 1 taon na ata sa pagiging atheist. Pero isang bagay na nakapagpabago ng isip ko, ng puso. Sinabi ko, nasusunod na ako sa iyo. Tatalikuran ko na yung mga bagay na dati kong ginagawa. Ayoko nang lumakad sa isang pagiging makasalanan. Gusto ko namang mabuhay na mayroong kapayapaan. Gusto ko namang mabuhay na pagiging makadiyos. Sabi ko sa 2 Pedro, chapter 1, verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay ng makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahagian tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Napakasarap pong pakinggan. Ito po yung pagiging makadiyos. Binibigyan tayo o binabahagian tayo ng Panginoon ng karangalan, ng kanyang karangalan at ng kanyang kabutihan. Kaya piliin mo yung pagiging makadiyos. Ano ba ang ginagawa ng mga makadiyos? Hindi nagnanakaw, hindi sakim, hindi naglalasing, hindi nanlalait, lalong-lalo na, hindi nandalaya. Huwag kang mandaya, kapatid. Huwag kang magnakaw, huwag kang sakim, huwag tayong naglalasing, huwag tayong nanlalait, huwag tayong nandalaya. Ito yung ginagawa ng isang makadiyos. Hindi sila nagnanakaw. Sabi po sa 2 Timoteo, chapter 2, verse 15, sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikaya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Sabi po sa 16, iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos sapagkat ang mga iyan ay lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. At higit sa lahat, sabi po dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito po yung dapat gawin ng isang makadiyos. Ibigin natin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Mateo chapter 22, verse 37. Sabi pa dito, yung mga gumagawa ng kasalanan, ulitin ko lang po yung Roma 6:23. Sabagat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ito po yung mga gumagawa ng kasalanan. Pero kung pipiliin mo yung buhay o yung daan na pagiging makadiyos, ito po yung kadugtong. Roma 6:23 pa rin ito yung kadugtong lang. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So kung ikaw ay magiging makasalanan, gusto mo yung daan na yun, sige, punta ka dun. Pero yung kabayaran yun, kapatid, kamatayan. Pero kung lalakad ka sa buhay ng pagiging makadiyos, sabi dito, libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ngayon, ano yung gusto mong piliin? Yung tanong na yan, pinili ko dyan. Sabi ko, pagiging makadiyos, pagiging makasalanan. Yung buhay na yun. Pinili ko po yung pagiging makadiyos. Alam, napakaraming nakakalungkot na pangyayari. Na yung mga dati kong kaibigan, ngayon kakilala ko na lang. No, bakit? Kasi nakikita nila akong Kristiyano ko, ayaw nila ng buhay na ganito. Kaya mangyayari, ay, kaibigan mo siya, di ba? Dati, pag alam naman natin kapag salitang kaibigan, yung sanggang dikit, kaibigan mo. Pero ngayon, masalubong mo, batiin mo, wala na. Bakit? Kasi kakilala na lang. Hindi wala na yung relationship bilang isang magkaibigan na yung kakilala. Bakit? Kasi ayaw nila ng buhay ng pagiging Kristiyano. Ayaw nilang bahagian sila, ayaw nilang, kasi nga,
iniisip nila boring dito, boring yung pagiging Kristiyano. Boring ba ang pagiging Kristiyano? Nakarating po ako ng Thailand, nakarating ako ng Singapore. Yun ba yung boring? Boring ba yung pagiging Kristiyano? Boring ba ang lumakad sa pagiging makadiyos? Hindi po boring. Bakit? Kasi ibibigay sa iyo ng Panginoon yung blessing na yun basta makita kanyang tapat. Isipin mo yun, ilang araw kami doon sa Thailand, Singapore, libre tour pa. Hindi ko po maaabot yung mga bagay na yun kung ako po ay hindi naging Kristiyano. Bakit? Kasi sarado yung isip ko kung ako po ay hindi Kristiyano. Sarado yung isip ko na ito na lang ako, basurero na lang ako, nagsusolve na lang ako, nag-rugby na lang ako, nagbibisyo na lang ako. Ito yung mga maiisip ko. Pero dahil pinili ko yung daan ng pagiging makadiyos, napaka-special po na ibinigay sa akin ng Panginoon. Alam mo kapatid, pag may nagyayabang po sa akin, ang ganda ng damit ko, Adidas Nike. Ganyan. Alam mo, tinitignan ko yung damit ko. Tapos sinasabi ko, mas special yun sa akin. Bakit? Galing pa itong Singapore. Nakabox pa to. No, galing pa sa isang box. No, talagang mga mamahalin. No, kasi galing sa ibang bansa eh. Kala nyo kayo lang, mukha lang naman tignan pero may tatakto. Parang ganun lang iniisip ko. No, kasi tayo mga Kristiyano nga, di ba? Kung saan tayo, ano na lang suot natin. No, yung malinis lang tignan, okay na yun. No, wala tayong kaartihan, na likaw, na gano'n, kung ano-ano pa. No, yung mga lalaki po tayo, di ba? Kasi yung mga babae na talagang likaw sila. Ito lang po yung bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Yung dalawang daan na dapat mong piliin. Yung buhay na dapat mong piliin. Ano yung gusto mong piliin sa dalawa niya? O yung buhay na makasalanan, yung nais mong piliin, kapatid, pinipigilan kita. Huwag mong piliin mo. Huwag mong piliin yung buhay ng pagiging makasalanan. Naging makasalanan si Berin, sobra-sobra. Hindi po perfect. Makasalanan tayo eh. Pero nung magdesisyon ako na piliin ko yung buhay ng pagiging makadiyos, napakasarap sa pakiramdam. Yung relationship sa pamilya ko na ayos, hindi na ako naging siga. Nung panahon na nandun ako sa buhay na pagiging makasalanan, siga ako sa bahay. Nanay ko, minamura ko. Nakapag nagsalita yung mga kapatid ko ng labag sa akin, hindi pwedeng walang suntok. Hindi pwedeng walang sipa. Kaya nga lalayo ng loob namin sa isa't isa. Bakit? Kasi yung kasalanan na tanim sa akin, napupunta sa kanila. Sa pamamagitan ng giging sigaw. Pero nung naging Kristiyano po ako, pag ako nasa bahay, yung kalagayan ko anak. Hindi ko pwedeng higitan yung nanay ko, hindi ko pwedeng higitan yung tatay ko. Bakit? Kasi anak ko. Paano kung hindi ako Kristiyano? Sabi sa inyo, susundukan kami ng tatay ko. Totoo po ito. Minsan ako po ay sinita ng aking, last na po ito. Nasa Dasma po kami noon. Pagpasok ko sa bahay ng meron kasi kaming pinabantayang bahay, gusto kami natutulog. Pagpasok ko doon, sabog ako sa rugby. Tapos, yung tatay ko, pinagalitan ako, sinabihan ako, bakit? Ngayon ka lang, rugby ka. Alam mo, nung sinabi niya na yun, parang concern lang siya kasi anak ako eh. Hindi niya nga ako sinaktan. Alam mo, dumabot po ako ng kutsilyo sa kusina. Sinaksak ko yung tatay ko, pero salamat na lang sa Panginoon kasi nakailag yung tatay ko. Pero yung nanay ko, tinamaan ng konti sa mukha. Paano na lang ako napatay ko yung tatay? Paano na ako napatay ko yung nanay? Siguro, walang area na babaguhin yun. Kasi baka hindi ko kayanin, magpakamatay din na. Pero, yung kalooban ng Diyos ang nasunod pa rin sa buhay ko. Kaya kapatid, huwag mong piliin yung daan ng pagiging makasalanan.
Piliin mo yung daan ng pagiging makadiyos. Ako po si Edwin, na binago po ng Diyos. At handang magpabago pa. Handa pa akong magpabago nung sa marating ko yung nais ng Panginoon. Piliin mo yung daan ng pagiging makadiyos para sa langit makita-kita tayo. Doon tayo magkita-kita, huwag sa impyerno. Magkita-kita tayo sa langit. Kung nakikinig ka sa oras nito, hinahamon kita, hindi po nasuntukan. Hinahamon kita na iwan mo yung buhay na nakasanayan. Kung ikaw Kristiyano ka sa loob ng pamilya, tapos yung nakapaligid sa'yo, umiinom, nagsusugal, tapos ikaw lang yung Kristiyano. Tapos wala kang magawa. Lagi mo lang ipag-pray sa Panginoon. At huwag kang titigil para humakbang. Para piliin yung buhay ng pagiging makadiyos. Yun lang po yung gusto mong sabihin. Hinahamon kita. Sumunod tayo sa Panginoon. Sabay-sabay tayong piliin yung buhay. Pwede ba tayo manalangin? Pwede ba ang pumigit tayo ng dalian namin? Panginoon, salamat po. Inaamin namin na hindi po kami perfecto. Inaamin po namin na kami po ay makasalanan. Pero dahil sa iyong abag, dahil sa iyong kadakilaan, kami po ay napatawad mula sa kasalanan. Panginoon, bigyan mo kami ng katalinuhan na piliin yung buhay na pagiging makadiyos. Kaysa yung buhay na pagiging makasalanan. Panginoon, alam namin na meron kang layunin sa buhay namin. Panginoon, alam namin sa harapan mo walang bobo. Alam namin sa harapan mo, Panginoon, walang maliit. Kasi special mo kami tinitingnan. At yung buhay na pinangako mo sa amin, Panginoon, pinangahawakan po namin ito. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain mo yung mga taong nakikinig sa oras na ito. Pagpalain mo yung buhay nila. Pagpalain mo yung pamilya nila. Panginoon, tulungan mo sila kung meron na silang pinagdadaanan ng problema. Tulungan mo sila, Panginoon, na humakbang. Tulungan mo sila na maging matalino sa pagpili ng dalawang bagay. Kung alin yung tama, alin yung nakakalugod sa inyo. Panginoon, salamat dahil patuloy mo kami pinapaalalanan. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang mapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory. Sa Diyos po ang kapurihan.